Disclaimer: ang kwentong ito ay halaw sa mga alamat at paniniwala tungkol sa mga nilalang na kababalaghan. Ito ay isinulat para sa aliw, aral, at paglalahad ng kultura ng ating mga ninuno. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay nagkataon lamang. Hindi ito layong siraan ang anumang paniniwala o kaugalian. Sa isang baryong nakatago sa gilid ng kagubatan, may isang binatang kakaiba ang turing ng lahat. Siya si Mateo, 23 taong gulang, payat ngunit matipuno, at palaging may daladalang supot na yari sa pulang tela na puno ng anting-anting. Kilala siya bilang antingero, isang nilalang na hindi ordinaryo, may mga bagay na kayang gawin na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Bata pa lamang si Mateo ay nasaksihan na niya ang kamatayan ng kanyang ama na pinaslang ng isang aswang. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi siya magiging biktima ng kadiliman. Kumuha siya ng mga agimat mula sa mga ermitanyo at albularyo, nag-aral ng mga orasyon, at itinuring siyang isang binatang may kakaibang lakas ng loob. Ngunit kasabay nito, itinuring din siyang misteryoso at delikado ng mga taga-baryo. Huwag kayong lalapit masyado kay Mateo, bulong ng mga matatanda sa mga bata. May mga dalang espiritu yan. Mahirap nang madamay. Ngunit sa kabila ng panghuhusga, palaging handa si Mateo na tumulong. Kapag may nagkakasakit na hindi maipaliwanag ng doktor, siya ang tinatawag. Kapag may biglang nawawala sa gabi, siya ang nauunang humahanap. Para bang ang kanyang buhay ay nakatali na sa pakikipaglaban sa dilim. Isang gabi, habang siya ay nagdarasal sa tabi ng ilog, kinuha niya ang isa sa kanyang pinakamahalagang anting-anting, isang maliit na bato na kulay itim na sinasabing galing pa sa pinakaloob ng bundok. Inilapit niya ito sa tubig at bumulong ng orasyon. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, tila may presensya ng isang nilalang na nagmamasid. Hindi na siya nagtaka. Sanay na siya sa ganitong pakiramdam. Ngunit may kakaiba ngayong gabi. May narinig siyang halakhak, hindi halakhak ng tao kundi parang hayop na umiiyak at natatawa sabay. Lumingon siya, ngunit walang tao. Ang mga puno'y nakatingala at ang ilog ay tila naging mas madilim kaysa dati. Bangkilang, bulong ni Mateo sa sarili. Matagal na niyang naririnig ang pangalan ng nilalang na ito. Ang bangkilang ay sinasabing pinakamabangis na uri ng aswang, hindi lamang umaatake ng mga tao kundi pati mga kaluluwa ay kinakain. Sinasabing kaya nitong mag-anyong tao at halimaw, at walang anting-anting ang kayang pumigil dito, maliban na lamang kung taglay ng isang tunay na antingero ang tapang at paniniwala. Sa baryo, usap-usapan na ang bangkilang ay muling nagbabalik. May mga alagang baboy at manok na biglang naglalaho, at 2 bata ang hindi na umuwi matapos maglaro sa tabing ilog. Ang takot ay lumaganap at ang mga tao'y muling tumingin kay Mateo. Mateo, ikaw na lang ang pag-asa namin, sabi ng isang matandang babae habang umiiyak. Tumango lamang ang binata, ngunit sa kanyang puso, may mabigat na tanong, hanggang kailan ba ako lalaban? At hanggang saan ang kayang gawin ng aking anting-anting? Hindi natutulog ng mahimbing si Mateo. Lagi siyang handa, laging may hawak na krus, palaspas, at mga bato mula sa bundok na kanyang kinapitan ng paniniwala. Ngunit higit pa sa lahat ng ito, ang lakas ng kanyang loob at pananampalataya ang siyang tunay na sandata. Kinabukasan, dumating ang balitang may nakita raw na kakaibang nilalang sa gilid ng kagubatan. Malaki ang katawan, mahahaba ang kuko, at mga matang pula na parang apoy. Hindi nag-atubili si Mateo. Isinuot niya ang kanyang kwintas na may 3 agimat, kinuha ang kanyang baston na may ukit ng mga orasyon, at nagtungo sa gubat. Bakit may luha ka? Bulong niya, halos hindi makapaniwala. Hindi sumagot ang bangkilang, ngunit sa mga mata nito, may nakatagong kwento, isang kwentong hindi niya akalaing kanyang madidiskubre. At doon nagsimula ang kwento ng pagkikita ng antingerong binata at ng nilalang na matagal nang kinatatakutan ng lahat. Hindi lamang laban ng anting-anting at sumpa ang magaganap, kundi laban din ng awa at galit, tao at halimaw, dilim at liwanag. Mula nang kumalat ang mga kwento ng pagkawala at mga pag-atake sa baryo, unti-unting nagbago ang hininga ng lugar. Ang dating masiglang umaga na puno ng tawanan at halakhak ng mga bata ay napalitan ng tahimik na pag-ingat. Ang mga tindahan ay nagsara ng maaga, ang mga ilaw sa labas ng bahay ay dinagdagan ng pana-panahong alab ng kandila, at ang mga matatanda ay nag-ipon sa gitna ng baryo tuwing dapit hapon para magdasal at magbantay. Kung dati magaan ang mga yapak ng tao sa daan, ngayon ay mabigat, bawat isa ay nag-ingat, nagmamadali, umaasa na hindi sila mapapansin ng dilim.
Sa sulok ng plaza, may lumang puno ng balete na tiningala ng lahat, hindi dahil sa kagandahan kundi dahil sa takot. Doon kadalasang nagtutuluyan ang mga matatanda para magbahagi ng mga kwento, mga babala, suhestyon, at mga orasyon na ipapasa sa susunod na henerasyon. Huwag maglakad mag-isa kapag gabi, paalala ng mga magulang. Itanim ang asin sa pintuan, payo ng ilan. Ang baryo, sa pagdaan ng mga araw, ay naging isang koleksyon ng mga ritual, paniniwala, at pag-aalinlangan. Maraming teorya ang umiikot. Ang iba'y bumulong na ito ay galing sa sumpang matagal nang naipasa mula sa isang pamilya, ang ilan naman ay nagtuturo na ito ay galaw ng isang matandang lakas na nagbabantay sa lupa. May mga nakakita raw ng anino na dumaraan sa bubong ng gabi, mabilis, parang hangin, at may mga nakarinig ng pag-iyak ng isang babae sa gilid ng gubat. Ngunit sa mismong gitna ng pagdududa at takot, lumabas ang isa pang katotohanan, ang bangkilang ay hindi lamang isang alamat, may katibayan na mayroon talagang kakaibang nilalang na gumagala. Bilang resulta, nagkaroon ng mga pagbabago sa araw-araw na buhay. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa ilog hanggang sa hapon, ang mga alagang hayop ay ikinukulong sa gabing madilim, at ang mga maliliit na pagdiriwang, mga pistang dati puno ng musika, ay napalitan ang tahimik na pagsisiyasat at mga pagpupulong ng barangay. Ang sentro ng baryo, na dati sentro ng buhay, ngayon ay sentro ng takot at plano. Nagtipon-tipon ang mga naninirahan sa barangay hall nang magkaroon ng kahilingan mula sa kapitan, maghahanda ng mga paraan para protektahan ang sarili. Naroon ang mga ulila, mga mangingisda, magsasaka, at mga kabataan na may basang-basa pang mga sapatos mula sa gabi ng paglalakad. Dumating din si Mateo, may daladalang supot at mga anting-anting na nakababa sa kanyang dibdib. Hindi siya tumayo sa harap para magpahiwatig ng kapangyarihan, tahimik lang siyang pumila upang makinig at malaman ang plano ng komunidad. Una, hindi tayo dapat magpadalos-dalos, pananalita ng kapitan. Kailangan ng pagkakaisa. Kung sino ang makakakita ng kakaibang galaw, kaagad itong iulat. Hindi na tayo maghihiwalay-hiwalay pagkagabi. May mga nagbigay ng iba pang mungkahi, magtatalaga ng mga bantay, maglagay ng mga bitbit na ilaw sa bawat sulok ng baryo, at maghanda ng asin at bawang sa mga pintuan. Ngunit habang nag-uusap-usap sila, may mga matang nananabik sa pag-asa na si Mateo ang solusyon sa kanilang mga takot. Hindi ito gayon kasimple. Si Mateo, sa kanyang tahimik na paraan, ay nagsabi, hindi ako brilyante na pwede ninyong bitbitin. May ginagawa ako, pero kailangan ko rin ng tulong ninyo. Ang bangkilang ay hindi lamang isang maninila, ito ay may pinagmulan. Kung hindi natin intindihin ang pinagmulan, paulit-ulit ang kasaysayan. Nagdilat ang mga mata ng ilan. May nagsimulang mag-usisa, paano mo malalaman ang pinagmulan? Paano mo makikipag-usap sa isang nilalang na pinaniniwala ang walang puso? Ang sagot ni Mateo ay simple ngunit puno ng bigat, dahil may bakas pa ng pagiging tao sa mga mata nito. Hindi lahat ay natuwa sa paliwanag. May mga nagturo ng daliri at umangal na siya ay mapanganib. Bakit kailangang makipagsundo sa halimaw, sigaw ng isang ama na nawalan ng anak? Bakit hindi natin patayin at wakasan ito? Mabilis na nag-umapaw ang galit mula sa sugatang damdamin ng marami. Sa puso nila, ang kaligtasan ng bayan ay dapat na maging una, ang ikalawang pagkakataon ay isang luho. Ngunit may ilan, mga babae at matatanda, na tumingin kay Mateo na may pag-asa at takot na magkakasama. Sabi ng isang manghuhula, may mga nilalang na nawala ang landas dahil sa pagdurusa. Kung may pag-asa silang magbago, dapat subukin natin. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na ilalagay natin ang ating sarili sa panganib. Kinaumagahan, nag-organisa si Mateo ng mga pagsasanay at mga ritual kasama ang mga voluntaryong handang tumulong. Pinagsanay niya ang ilan sa paghawak ng apoy, paglalagay ng krus at asin, at mga orasyon para humadlang sa masamang enerhiya. Hindi ito simpleng pag-aaral, ito ay paghubog ng loob at pananampalataya. Ginaya niya ang mga ritual na natutunan mula sa mga ermitanyo at albularyo at inangkop sa realistikong sitwasyon ng baryo. Habang nagpa-practice, lumilitaw ang tunay na mukha ng baryo, ang takot ay sumasalamin sa pagkakaisa. Ang mga kapitbahay na dati magkanya-kanyang buhay ay nagsimulang magtulungan. Nagkaroon ng bangkera para sa mga matatandang hindi makalakad ng mabilis, mayroong mga grupo na tumitingin sa mga kabataan kapag magdidilim, at may mga tumbong kung saan inilalagay ang asin sa pintuan ng mga bahay na pinaniniwala ang target. Sa gitna ng pag-aalala, nabuo ang isang pinag-isang depensa. Ngunit hindi lahat ng ginagawa ay sapat.
Isang gabi, habang ang mga ilaw ay naglalaro sa hangin at ang mga tao ay nagbabantay, may umalingaw na sigaw mula sa gilid ng kagubatan, malapit sa bahay ni Aling Rosa. Agad na nag-umal ang mga tao, at ang mga bitbit na ilaw ay lumihis patungo sa pinanggalingan ng ungol. Mabilis na tumakbo sina Mateo at ilang boluntaryo. Nang marating nila ang pinagmulan, nakitang pinakapinangarap ng lahat, ang bakuran ni Aling Rosa ay may bakas ng mga paa na parang kuko, at ang bakod ay napunit. Ngunit ang pinakamalungkot, ang unang palatandaan ng pagkawala, ay ang pagkawala ng bakas ng aso na matagal nang kasama ni Aling Rosa. Wala ring nadiskubring katawan, ngunit may mga bakas ng pag-iyak sa damuhan. Ito ang nagpapaalala sa lahat, ang bangkilang ay gumagalaw, hindi natatalo, at tila may mas malalim na balangkas kaysa sa kanilang inaakala. Habang nagbabantay ang baryo sa ilalim ng mabigat na gabi, ang tanong na bumabalot sa bawat dibdib ay malinaw, paano nila tatahakin ang pagitan ng galit at awa? Saan nagtatapos ang hustisya at saan nagsisimula ang awa? At higit sa lahat, hanggang kailan magtatagal ang katahimikan bago muling sumabog ang takot? Ang gabi ng unang pagkikita nila ni Mateo ay may kakaibang lamig, hindi lang dahil sa hangin kundi dahil sa pakiramdam na tila nagbago ang mundo sa paligid. Ang buwan ay manipis at nagtatago sa likod ng makapal na ulap, at ang mga anino ng puno ay nagmumukhang mas mahaba at mas matulis kaysa sa dati. Nakasiksik si Mateo sa ilalim ng isang lumang puno ng ipil-ipil, nakaangkla ang likod sa makasarap na balat ng puno, at pinipigilan niyang huminga ng malakas upang huwag mahuli ng sinumang nilalang ang kanyang presensya. Dala-dala niya ang kanyang maliit na parol na gawa sa bakal at salamin, hindi para ilawan ang daan kundi para magamit bilang pansalamin ng liwanag kapag kinakailangan. Sa kanyang baywang ay bitbit ang supot ng mga anting-anting, at sa dibdib ang kwintas na siyang magkakabit sa kanya sa mga orasyon niya. Hindi biro ang ginagawa niya ngayong gabi, hindi lang siya nagmamasid, nag-aabang siya ng pagkakataong harapin ang bangkilang kung ito'y lalabas. May mga tinig na kumakaluskos sa malayo, tila mga ibon na nagtatago, o baka mga unggoy na nag-aalboroto. Ngunit ang tunog na pinakakinaabangan niya, at pinakakatakot, ay ang pag-uga ng damo ng parang may mabibigat na bagay na naglalakad. Unti-unti itong lumalapit, tahimik at panatag, na parang isang yantok na sumasayaw sa dilim. Lumapit siya patungo sa tunog, dahan-dahan, sinusubukang sundan ang mga baka sa lupa. Naroon ang mga marka, mga komplikadong uka sa lupa na parang kuko pero mas malapad. Huminto si Mateo pagkalapit, inalalayan ang sarili sa isang bato, at napagmasdan ang manipis na bakas ng dugo sa pagitan ng mga talampakan ng hayop at ng lupa. Ang dugo ay hindi sariwa, matagal na ito, ngunit sapat para ipaalala kay Mateo na hindi biro ang nilalang na kanilang hinaharap. At doon, sa isang liwasang napapaligiran ng puno, nakita niya ang silweta. Unang nakita niya ang ulo, mahaba, may mga kuhol at tagaytay sa noo, ang balahibo nito ay parang nalalagas na buhok na nagsisiksik. Ang katawan nito ay mas malaki kaysa sa isang aso, mas payat kaysa sa isang tao, at ang mga kamay nito ay may mahahabang daliri na nagtatapos sa kurap-kurap na kuko. Ngunit ang pinakakumbinsing bahagi, ang mga mata. Malaking mga mata na may kakaibang liwanag, hindi ang liwanag ng apoy kundi ang liwanag ng isang bagay na nalulumbay at naguguluhan. Hindi agad kumibo ang nilalang. Tumuloy lamang ito, parang sinusukat si Mateo, at habang papalapit, naramdaman ng binata ang kakaibang amoy, halong amoy ng lupa, lumang pag-ulan, at isang banayad na alaala ng bahay na nasunog. Itinayo ni Mateo ang kanyang kamay at hinawakan ang isa sa kanyang agimat, isang maliit na krus na pinahiran ng asin at pinagsama sa isang piraso ng laurel. Binuksan niya ang bibig at piniling magsalita, hindi ng panunukso o pagbabanta, kundi ng payak na tanong. Ano ang pangalan mo? Bulong ni Mateo, napakababa. Alam niyang maliit ang tsansa na sumagot ang nilalang, ngunit kailangan niyang subukan. Minsan lang naman magkakaroon ng pagkakataon. Ngumiti o nagkunwaring bumiti ang bangkilang. Hindi ito tunog ng ngiti ng tao, ito ay parang huni ng hayop na may halong panghihinayang. Sa halip na isang sagot, nagtaka si Mateo nang marinig nito ang mabagal na pag-iyak, parang isang matandang babae na pinipilit mumiti habang pilit pumipigil ang luha. Lumapit ang nilalang nang hindi nawawala ang pag-ingat. Lumapit ito hanggang sa pagitan nila ay isang agwat na lamang. At doon, sa pinakamalapit na distansya, nakita ni Mateo ang isa pang bagay, ang mga labi ng aswang ay nasira, ngunit may bakas ng mga ngatan na hindi mula sa ulo ng hayop, at sa kanyang leeg, may pilas na tila ng tali o tali ng bakod.
May parehong marka rin sa pulso at sa dibdib, mga bakas ng sugat na hindi natural sa isang hayop. Bigla, nag-alis ng isang hibla ng kanyang balahibo ang bangkilang at inilapit sa ilaw ng parol ni Mateo. Nang tumambad ang liwanag sa hibla, may natagpo ang isang maliit na kwintas, isang butil na piraso ng kahoy na may ukit, nakahawig ng mga anting-anting na gawa ng mga tao. Para kay Mateo, iyon ay pahiwatig, may kahila-hilakbot na ugnayan ang nilalang sa mga tao noon. Hindi napigilan ni Mateo ang sarili. Napuno ng awa ang kanyang dibdib, hindi ng awa na nagpapahina, kundi awa na nagbibigay lakas. Kung ikaw ay may bakas ng tao, kung may kwento ka pa sabihin mo, mariin niyang sabi. Hindi niya hinawakan ang kanyang baston, hindi niya itinayo ang mga anting-anting upang saktan, sa halip hinawakan niya ang kanyang kamay sa dibdib, parang nag-aalay ng sarili bilang mapayapang saksi. Ang bangkilang ay tumahimik. Napabuntong hininga ito at parang nagbalik tanaw. May mga maliliit na tunog na kumutya sa hangin, mga tunog ng nakaraan. Nang buksan nito ang bibig, hindi ang matatalim na pangil ang una mong narinig. Ang una ay ang tunog ng tinig na mukhang bumabalik mula sa malayo, mahina, pilit, pero may malalim na damdamin. Lila ang lumabas na boses, malabo, ngunit may kaliwanagan. Sumalubong ang pangalan sa puso ni Mateo. Lila, pangalan ng isang babae na lumisan sa baryo 10 taon na ang nakaraan matapos sabihin na siya ay inusig dahil sa isang pagkakamali. May mga taong nagsabi noon na tumakas siya at nagpakamatay, may nagsabi namang tinaboy ng pamilya. Ngunit para kay Mateo, ang pangalan ay isang ilaw na nagbibigay saysay sa mga marka ng sugat at bakas ng pagdurusa. Hindi niya pinilit ang nilalang na magpaliwanag. Sa halip, dahan-dahang inilapit niya ang isang piraso ng tinapay na dala niya, hindi para pakainin ang aswang kundi bilang simbolo ng pagtitiwala. Marahan itong kumain, at habang kumakain, naglakbay ang memorya sa mga mata nito, mga larawan ng isang bahay na may kandila, isang babae na umiiyak, at isang gabi ng sigaw at apoy. Hindi malinaw kung tunay na tumigil ang bangkilang sa pag-atake sa gabi ring iyon, ngunit may naramdaman si Mateo, may bahagi ng nilalang na nabuhay pa rin bilang tao, isang nalulumbay at nasaktan na kaluluwa. Ang kanyang puso ay kumaba, at habang tinititigan niya ang nilalang, may isang malakas na ingay mula sa gubat, tila mga yapak ng maraming nilalang. Nagkibit balikat ang bangkilang, lumingon, at agad na nagbalik anyo, mas maliksi, mas mabagsik, at tila handang umatake. Tumayo si Mateo, piniga ang kanyang mga anting-anting, at tumugon ng orasyon. Ang liwanag mula sa kanyang krus ay nagliliwanag at tila humahadlang sa halimaw. Ngunit bago pa man tuluyang magsimula ang laban, tumigil ang bangkilang sa kanyang kilos, tumingin muli kay Mateo, at sa isang mahinang paggalaw, inilapit ang kanyang mukha papunta sa mukha ng binata. Para sa isang iglap, nagtagpo ang tingin nila, tao at halimaw, at nagkapit ang dalawang kaluluwang nagtataglay ng sakit. At sa sandaling iyon, hindi na lamang ito tungkol sa paghinto ng isang masamang nilalang. Ito ay tungkol sa isang lihim na maaaring magbukas ng pinto sa kasaysayan ng baryo, isang lihim na kung matutuklasan, maaaring magpabago ng lahat. Ngunit bago makagawa ng anumang panibagong hakbang si Mateo, may isang tinig na naggangalit mula sa dilim, Mateo, sigaw ng isang lalaki mula sa gilid ng gubat. Babalik kami, huwag kang magpapadala. Ang bangkilang ay nagnisi ng isang sandali at pagkatapos ay, sa isang mabilis na galaw, nawala sa mga puno. Naiwan si Mateo na nanginginig, may hawak na hibla ng balahibo sa palad at ang pangalan na lila sa isipan, at ang malakas na tanong, sino pa ang nakakakita sa kanilang pagkikita, at ano ang ibig sabihin ng tawag na iyon? Tahimik ang gabi sa baryo ng San Roque. Ngunit sa bawat sulok ng gubat na nakapaligid dito, may mga matang nagmamasid, naghihintay. Doon nakatira ang isang nilalang na kinatatakutan ng lahat, isang bangkilan na matagal nang nagpapahirap sa mga tao. Kilala siya sa pangalan na si Mara, isang babaeng pinaniniwala ang naging aswang matapos ipagkanulo ng kanyang sariling pamilya. Ang bangkilan, ayon sa matatanda, ay isang uri ng aswang na mas mapanganib kaysa karaniwan dahil ito'y mahilig sumalakay sa gabi at ang halimuyak ng kanyang hininga ay nakamamatay. Kung sinumang tao ang makalanghap nito, unti-unti siyang hihina hanggang sa mawalan ng buhay. Para sa mga taga-baryo, si Mara ay wala ng pag-asang magbago. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, may isang binatang hindi naniniwala na ang isang nilalang ay isinumpa magpakailanman, si Elias, ang antingerong binata. Ang gabing walang buwan isang gabi, naabutan ni Elias ang matanda niyang guro sa panggagamot, si Kaapong Lira, habang naglalagay ng mga halamang gamot sa paligid ng kanilang bahay. Anak, bulong nito, may kakaibang simoy ngayong gabi.
Narito siya. Nagpakunwari si Elias na hindi natatakot. Kung siya nga po ang bangkilan, baka kailangan niyang makakita ng liwanag at hindi lamang apoy ng takot. Ngunit mariing umiling si Apong Lira. Elias, ang mga nilalang na gaya niya ay hindi basta-basta tinutubos. Ang dugo nila ilason at ang puso nila ay wala ng pag-ibig. Ngumiti lamang si Elias. Kung wala na po siyang pag-ibig, bakit ako tinawag ng aking anting upang hanapin siya? Ang unang pagkikita sa gitna ng kawalan ng buwan, naglakad si Elias papunta sa kabubatan. Tanging ilaw ng kanyang anting-anting ang gabay niya. Habang papalapit siya, naamoy niya ang malamig at mapait na hangin, ang hininga ng bangkilan. Doon, sa lilim ng punong balete, nasilayan niya si Mara. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mata ay pula at kumikislap, at ang kanyang buhok ay tila usok na sumusunod sa bawat galaw ng hangin. Bakit ka narito, binata? Malamig na tinig ni Mara. Hindi mo ba alam na ang paglapit mo ay kamatayan? Ngunit tumindig ng matatag si Elias. Hindi ako narito para mamatay. Narito ako para makilala ka. Nagbuntong hininga si Mara, isang buntong hiningang nagdala ng kilabot sa paligid. Ang mga insekto'y namatay, ang mga damoy natuyo. Ngunit si Elias ay hindi natinag. Ang kanyang anting-anting ay kumikislap, pinoprotektahan siya mula sa laso ng hininga ng bangkilan. Ang sugat ng nakaraan, hindi mo alam ang aking sumpa, bulalas ni Mara. Kami ay itinakwil, sinunog ang aming mga alaala. Ako'y ginawang halimaw ng mga taong naniwalang ako'y masama, kahit ako'y biktima lamang ng kanilang kasakiman. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Elias ang luha sa mga mata ng bangkilan. Hindi iyon dugo, kundi tunay na luha, isang patunay na may natitira pang damdamin sa kanyang puso. Mara, mahinang sambit ni Elias, kung kaya mong lumuha, kaya mo ring magmahal. Natawa siya, isang tawang mapait at puno ng pangungutya. Pag-ibig? Anong silbi ng pag-ibig sa nilalang na gaya ko? Lahat ng mahal ko ay kinuha ng apoy. Ako'y itinapon sa dilim. Wala nang saysay ang pag-ibig. Ngunit hindi umurong si Elias. Kung wala nang saysay, bakit mo ako hindi pa pinapatay? Narito ako, walang ibang sandata kundi ang aking anting. Kung nais mo, tapusin mo na ang aking buhay. Ngunit hindi mo kaya. Nagpupumiglas ang kalooban ni Mara. Totoo ang sinabi ng binata. Nasa harap na niya ang isang buhay na maaari niyang kitilin, ngunit bakit tila may humahadlang? Ang pagsisimula ng pagbabago kinabukasan, nagbalik si Elias sa gubat. At kinabukasan muli. At paulit-ulit pa. Sa bawat gabi, dumadalaw siya, dala ang mga kwento ng baryo, ang mga awit ng kabataan, at mga dasal na hindi naman niya ipinipilit kay Mara, kundi kusang inaawit para lamang ipaalala na may liwanag pa sa mundo. Sa bawat gabing iyon, napansin ni Mara na mas lalo siyang nagiging mahina sa harap ni Elias. Hindi dahil sa kanyang anting, kundi dahil may bahagi sa kanyang pusong matagal nang nakalimot sa pakiramdam ng pagiging tao. Elias, minsan ay tanong ni Mara, bakit mo ito ginagawa? Hindi ba't lahat ng tao'y nais akong mawala? Sumagot si Elias ng walang alinlangan, dahil naniniwala ako na kahit sa pinakamadilim na kaluluwa, may butil ng liwanag na hindi kayang patayin. Ang unang pagsubok ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa baryo, may mga nakapansin na nawawala si Elias tuwing gabi. May mga nagsimulang maghinala. Si Elias baka siya ay nakipagkasundo sa aswang, bulong ng isa. Kung hindi natin siya pipigilan, baka dalhin niya ang sumpa sa atin, dagdag ng iba. Nabalitaan ito ni Apong Lira at agad siyang hinarap. Elias, anak, tigilan mo na ang mga pagdalaw na yan. Kapag natuklasan ng mga tao, ikaw ay itatakwil. At kung magkamali ka, hindi lamang ang sarili mo ang mawawala, kundi pati ang buong baryo. Ngunit sa puso ni Elias, malinaw ang kanyang pasya. Kung ang pagbabago niya ay nangangailangan ng sakripisyo, handa akong akuin yon. Pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad dumaan ang mga linggo. Ang malamig na titig ni Mara ay unti-unting nagiging banayad. Ang kanyang tinig, na dati parang kamatayan, ngayon ay tila himig ng kalungkutan at pag-asa. Elias, bulong niya isang gabi, matagal ko nang hindi naramdaman ito ang pakiramdam ng hindi nag-iisa. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay, isang kamay na malamig, ngunit sa haplos nito, nagsimula nang maramdaman ang init ng pagiging tao. Pangwakas ng ikalawang kabanata, ngunit sa likod ng lahat ng ito, may mas malaking panganib na nag-aabang. Sapagkat ang sumpa ng bangkilan ay hindi madaling mabali.
At ang iba pang mga aswang ay nagsisimula ng magtanong, bakit ang isa sa kanila ay nagiging mahina. Habang mas lumalapit ang puso ni Mara kay Elias, mas lumalapit naman ang panganib na maaaring kumitil sa kanilang dalawa. Sa dulo ng kagubatan, may mga matang nagmamasid, mga nilalang na hindi papayag na mawala ang isa sa kanilang pinakamatinding sandata. At sa gabing iyon, narinig ni Elias ang isang boses sa hangin, kung nais mong iligtas ang bangkilan, handa ka bang ipagpalit ang iyong kaluluwa? Ang babala ng hangin mula ng unang beses na magtagpo sina Elias at Mara, gabi-gabi na silang nagkikita sa gubat. Ngunit habang lumalalim ang kanilang ugnayan, lalong lumalakas ang mga bulong ng panganib. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa kabubatan, napansin niyang ang kanyang anting-anting ay naglalabas ng kakaibang init, parang sinusunog ang balat niya. Ibinulsa niya ito at muling bumulong ang hangin, ang anting-anting na iyan ay hindi lamang pananggalang. Isa rin itong tanikala. Nabalisa si Elias. Ano ang ibig sabihin? Ang lihim ni Apong Lira kinabukasan, agad siyang bumalik kay Apong Lira. Lola, Anya, bakit biglang nagbabaga ang aking anting kagabi? Matagal na tumahimik ang matanda, bago sumagot ng mabigat, anak, hindi mo pa alam ang buong kwento ng anting na yan. Hindi basta ito ibinigay sa iyo upang magtanggol. May kaakibat itong sumpa. Napatitig si Elias sa kanya. Anong sumpa? Huminga ng malalim si Apong Lira. Ang anting-anting na hawak mo ay gawa mula sa dugo ng isang nilalang na tulad ng bangkilan. Isa itong selyo, upang ikaw na tagapagdala ay hindi kailanman mahulog sa bitag ng kanyang kamandad. Ngunit tandaan mo, Elias, kung lalapit ka ng lalapit sa kanya, maaaring ikaw mismo ang maging susi upang tuluyang lumaya ang kanyang sumpa, o tuluyang ikadena siya sa dilim. Paglalapit ng puso, hindi iyon itinapat ni Elias kay Mara. Bagkus, mas lalo siyang nagpakita ng tapang. Kung ang sumpay nakatali sa atin, baka ito na ang dahilan kung bakit tayo nagtagpo, wika niya. At sa bawat gabing magkasama sila, unti-unting nagbubuka si Mara. Isinalaysay niya kung paano siya itinuring na halimaw ng kanyang sariling angkan matapos siyang tumanggi sa isang kasunduang mag-aalay ng buhay ng mga sanggol kapalit ng walang hanggang lakas. Hindi ko kinaya, umiiyak na wika ni Mara. Kaya ako ang kanilang isinumpa. Sa halip na sila ang magdusa, ako ang itinapon sa dilim. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Kung ganoon, hindi ka kailanman halimaw. Ikaw ay biktima lamang. At kung totoo ang sumpa, hahanapan natin ng lunas. Pagbabantay ng mga aswang ngunit hindi sila nag-iisa. Sa bawat gabi na nagtatagpo sila, may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Mga anino na mabilis gumapang sa mga sanga ng puno, mga tinig na humahagik-hik sa hangin. Si Mara humihina. Ang kanyang mata nagbabago. Ang antingerong binata ang dahilan. Ang mga aswang, lalo na ang pinuno nilang si Kadugo, ay nagpasya na hindi na sila maaaring maghintay. Kung magpapatuloy ito, mawawala sa atin ang bangkilan. At kapag nawala siya, mawawala rin ang ating kapangyarihan. Kailangan siyang muling ibalik sa dilim. Pagsubok ng pananampalataya isang gabi, habang magkasama sina Elias at Mara, biglang lumakas ang hangin. Nagdilim ang paligid, at sa kalagitnaan ng kagubatan ay may lumitaw na apoy na asul, na sumusunog ngunit walang usok. Doon lumitaw si Kadugo, ang pinunong aswang. Ang kanyang katawan ay matipuno, ngunit ang balat ay tila bato na nababalutan ng dugo. Ang kanyang mata ay itim na walang mapaglagyan ng liwanag. Mara, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, nakalimot ka na ba sa iyong sumpa? Nakalimot ka na ba kung sino ka? Nanlumo si Mara, ngunit agad siyang hinawakan ni Elias. Hindi siya pag-ari ng dilim, sigaw niya. Ngunit nagtawanan ang mga anino. Binata, wala kang alam. Ang sumpa ay hindi nababasag ng salita. Ang sumpa ay nababasag lamang ng dugo. Ang unang dugo at bago pa man makagalaw si Elias, mabilis na tumalon si Kadugo at tinaga ang kanyang balikat gamit ang matatalim na kuko. Bumagsak siya sa lupa, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang apoy na tila sinusunog ang kanyang laman. Elias, sigaw ni Mara. Niyakap niya ang binata, at doon, sa paghawak niya, biglang kumislap ang anting-anting, mas maliwanag pa sa dati. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Mara ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nagsimulang bumalik sa kulay ng tao, ngunit kasabay nito'y para bang nawawala ang kanyang lakas. Nagtawanan ang mga aswang. Ayan na. Ang binata ang susi.
Habang mas minamahal niya ang bangkilan, mas lalo itong nawawalan ng kapangyarihan. Pagpili sa dalawa sa gitna ng kaguluhan, dumugo ang lupa. At sa mga patak ng dugo ni Elias, may lumabas na mga lumang simbolo, mga ukit na hindi niya alam kung saan galing. Mara, mahina niyang bulong, kung ang sumpay dapat basagin sa dugo, hayaan mong ako ang maging kabayaran. Umiling si Mara, umiiyak. Hindi. Hindi ako papayag na ikaw ang mawala. Mas pipiliin kong manatiling halimaw kaysa mawala ka. Ngunit muling nagsalita si Kadugo, kung pipigilan mo ang sumpa, kayo ang parehong mawawala. Ngunit kung isasakripisyo mo siya, ikaw ay muling magiging bangkilan, at kami muling lalakas. Pangwakas ng 3 kabanata, nasa harap nila ang isang pagpili, ang manatiling magkasama, ngunit pareho silang mapahamak, o ang bumalik si Mara sa dilim upang mailigtas si Elias. Habang bumabalot ang dilim sa kanilang paligid, sabay na tumibok ang kanilang mga puso. At doon nagtapos ang gabi, na may tanong na nakabitin sa hangin, mas malakas ba ang sumpa ng dugo, o ang sumpa ng pag-ibig? Ang gabing puno ng sigaw sumiklab ang kagubatan ng San Roque sa mga tinig ng halakhak at iyak ng mga aswang. Habang nakaluhod si Elias sa lupa, dumudugo ang kanyang balikat, nakatayo naman si Mara sa tabi niya, nanginginig. Mara, bulong ni Elias habang hirap huminga, huwag kang maniwala sa kanila, ikaw ay higit pa sa sumpa. Ngunit sa likod nila, unti-unti nang lumalapit si Kadugo at ang kanyang mga kampon. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa lupa, parang mga kamay na handang sakmalin ang kaluluwa ng sinumang lumapit. Ang pagbangon ng anting-anting habang halos mawalan na ng malay si Elias, biglang nagmingming ang kanyang anting-anting, mas maliwanag pa sa buwan. Parang may apoy na bumabalot sa kanyang katawan. Ang kanyang mga sugat ay nagsimulang maghilom, at ang kanyang dugo ay humalo sa liwanag ng anting. Mara, sambit ni Elias, ang dugo ko at ang sumpa mo, baka ito ang susi. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ang anting ay naglabas ng sinag na tumama sa mga anino ng mga aswang. Isa-isang nagsisigaw ang mga ito, napaso at napaatras. Ngunit si Kadugo ay hindi natinag. Binata, sigaw ng pinuno, huwag mong isipin na ang maliit na liwanag na iyan ay sapat upang pawiin ang dilim. Ang alok ng dilim lumapit si Kadugo kay Elias. Ang kanyang tinig ay parang kulog, nanginginig sa hangin. Sumama ka sa amin, Elias. Ialay mo ang iyong lakas at dugo. Sa ilalim ng aming kapangyarihan, magiging walang hanggan ang iyong buhay. Magkasama kayo ni Mara, ngunit bilang mga anak ng dilim. Saglit na natahimik si Elias. Ang alok ay malinaw na tukso, isang pagkakataon upang makasama si Mara magpakailanman, kahit kapalit ng pagiging halimaw. Ngunit bago pa man siya makasagot, mariing umiling si Mara. Hindi, Elias. Hindi iyon ang para sa atin. Kung tatanggapin mo, mawawala ang iyong kaluluwa. At kapag nawala ang iyong kaluluwa, mawawala rin ako. Pagpili ng liwanag nakatitig si Elias sa mga mata ni Mara. Doon niya nakita hindi ang isang bangkilan, kundi ang isang babae, isang taong matagal nang nakakulong sa dilim ngunit nananabik sa kalayaan. Kahit na ang mundo ay pumili ng dilim, pipiliin ko pa rin ang liwanag, wika ni Elias. At sa sandaling iyon, itinaas niya ang kanyang anting, at pinakawalan ang lahat ng lakas ng kanyang dugo. Ang unang digmaan sumiklab ang liwanag sa kagubatan. Ang lupa ay yumanig at ang mga puno ay tila nagsayaw sa hangin. Isa-isang bumagsak ang mga aswang, nagsisisigaw habang naglalaho ang kanilang mga anino. Ngunit si Kadugo ay hindi umatras. Sa halip, siya'y lumaki, ang kanyang katawan ay naging dambuhalang halimaw na ang balat ay parang bakal at ang mga matay nag-aapoy. Hindi mo ako kayang talunin, binata. Ako ang ugat ng sumpa, at ikaw ay isa lamang patak ng dugo. Agad siyang sumugod kay Elias, at sa unang sagupaan, nabuwal ang binata. Ngunit bago siya muling masaktan, tumindig si Mara at hinarang ang pinuno. Pag-aalay ng puso, Mara, bulong ni Kadugo, ikaw ay anak ng dilim. Huwag mong ipagtanggol ang isang mortal. Bumalik ka sa amin at muling magiging malakas ang iyong katawan. Ngunit sa unang pagkakataon, umiti si Mara, isang ngiti ng isang taong may pinili. Mas gugustuhin kong maging tao na may puso kaysa halimaw na walang kaluluwa. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang anting-anting ni Elias. Ang liwanag nito ay dumaloy sa kanyang katawan at ang balat niyang maputla ay unti-unting nagkaroon ng kulay. Pagsasanib ng liwanag at dilim sa paghawak ni Mara sa anting, nagsanib ang kanilang lakas. Si Elias, na may dugo ng tao at lakas ng anting, at si Mara, na may kapangyarihan ng bangkilan, ay nagbuklod.
Lumabas ang isang sinag na kulay ginto at itim, isang kakaibang timpla ng liwanag at dilim. Tumama ito kay Kadugo, at sa unang pagkakataon, nakita nilang natakot ang pinuno ng mga aswang. Hindi maaari, sigaw niya. Ang liwanag at dilim ay hindi maaaring magsanib. Isa lamang ang dapat manaig. Ngunit ang kanilang lakas ay patuloy na lumalakas, hanggang sa mapaatras siya at ang kanyang mga kampon. Pangwakas ng ika-4 na kabanata sa dulo ng gabi, tahimik ang kabubatan. Ngunit sa katahimikan, alam ni Elias at Mara na hindi pa tapos ang lahat. Nabugbog si Kadugo, ngunit hindi siya tuluyang nagapi. At alam nilang babalik siya, mas malakas, mas uhaw sa paghihiganti. Ngunit sa puso ni Mara may bagong pag-asa. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niya ang init ng pagiging tao. Elias, bulong niya, kung ang ating pagsasanib ay kayang magpahina sa dilim baka ito rin ang susi upang tuluyang mabasag ang sumpa. At doon natapos ang gabing iyon, hindi na sila biktima ng dilim, kundi mga mandirigmang may isang layunin, ang kalayaan. Pagbabalik sa San Roque matapos ang mabangis na laban sa kabubatan, dinala ni Elias si Mara pauwi sa baryo. Halos walang malay ang binata dahil sa sugat, ngunit mahigpit ang kapit ni Mara sa kanya. Sa unang pagkakataon, lumabas siya mula sa dilim upang lumapit sa mga tao, isang desisyong nagdala ng kaba sa kanyang puso. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao na may halong takot at galit. Ang mga babae ay nagtatakip ng kanilang mga anak, ang mga lalaki na may naghanda ng itak at sibat. Siya ang bangkilan, sigaw ng isang matanda. Bakit mo siya dinala rito, Elias? Ang galit ng mga taong bayan sa kabila ng kanyang sugat, tinindigan ni Elias ang kanyang sarili at sumigaw, hindi siya halimaw. Siya'y biktima ng sumpa, at siya ang naging dahilan kung bakit ako buhay pa hanggang ngayon. Ngunit hindi nakinig ang mga tao. Isa-isa nilang itinutok ang kanilang mga sandata kay Mara. Kung hindi natin siya tatapusin, babalik ang sumpa sa atin. Paano kung kagatin niya ang ating mga anak? Si Elias ay nadaya ng kanyang ganda, ngunit tayo'y hindi. Umiiyak si Mara habang nakatayo sa gitna ng mga sibat. Gusto niyang tumakbo, bumalik sa gubat, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Elias. Kung aalis ka, lalo silang maniniwalang halimaw ka. Manatili ka at patunayan mong tao ka pa rin. Ang pagtatanggol ni Apong Lira lumapit si Apong Lira, dala ang kanyang tungkod na may nakaukit na sinaunang mga simbolo. Mga kababayan, tinig ng matanda, huwag kayong basta magpadala sa takot. Nakita ko na mismo, si Mara ay lumalaban sa mga kapwa niyang aswang. Kung siya'y tunay na halimaw, bakit niya iniligtas si Elias? Ngunit ang ilan sa mga tao'y hindi pa rin kumbinsido. Baka panlilin lang lamang. Baka mas malaking kapahamakan ang dala niya. Ang sigawan ay halos magdulot ng kaguluhan hanggang sa may isang batang babae ang lumapit. Ito'y si Aling Nena, ang pinakamaliit na anak ng magbubukid. Huwag niyo siyang saktan, sigaw ng bata. Siya ang nagligtas kay Kuya Elias. Kung wala siya, patay na si Kuya. Nagulat ang lahat. Sa inosenteng tinig ng bata, unti-unting napayuko ang ilang tao. Ngunit hindi pa rin lahat kumbinsido. Pagdating ng masamang balita, habang nagtatalo ang baryo, dumating ang isa pang balita, isang lalaki ang tumatakbo, hingal na hingal. Mga kababayan, ang gubat ay naglalagablab sa mga anino. Paparating ang buong hukbo ng mga aswang. Si Kadugo ay buhay at mas malakas pa. Nagkagulo ang lahat. Ang mga tao'y nagsisigawan, ang ilan ay agad tumakbo papalayo, ang iba namay nagsimulang maghanda ng mga barikada. Ngunit alam nilang kulang sila. Ang mga sibat at itak ay hindi sapat laban sa mga halimaw ng dilim. Ang pagpupulong dinala ni Elias, Mara, at Apong Lira ang mga pinuno ng baryo sa lumang kapilya. Doon sila nagpulong. Kung hindi natin ang mga aswang, wawasakin nila ang ating baryo, wika ni Elias. Ngunit paano, tanong ng isa. Wala tayong kakayahan. Muling nagsalita si Apong Lira, may paraan. Ang kagubatan ay may mga sinaunang lihim. Matagal nang itinuro sa akin ng mga ninuno ang isang orasyon na kayang humina ang mga aswang. Ngunit kailangan natin ng isang sisidlan ng lakas, isang puso na handang magsakripisyo. Napatingin ang lahat kay Mara. Ang desisyon ni Mara, kung ang aking sumpa ang siyang dahilan ng kanilang lakas, wika ni Mara, hayaan niyo akong maging sisidlan ng inyong orasyon. Kung kinakailangan kong ibuwis ang aking sarili para sa baryo, gagawin ko. Nagulat si Elias. Huwag, Mara. Hindi mo kailangang gawin ito.
Umiti siya, mapait ngunit matatag. Elias, matagal na akong bilanggo ng sumpa. Kung ito ang pagkakataon ko upang makabayad, bakit ko tatanggihan? Ngunit tumutol si Apong Lira. Kung ganap kang maging sisidlan, baka hindi ka na makabalik sa pagiging tao. Tumingin si Mara kay Elias, at mahinang bulong, kung ako man ay mawala, tandaan mong kahit minsan, naging tao akong may pusong umibig. Hinawakan ni Elias ang kanyang anting, at sa harap ng lahat ay nagsalita, kung siya ang magsisilbing sisidlan, ako ang magiging bantay. Ako ang magdadala ng kanyang bigat. Kung may sumpa mang lalabas, hatiin niyo ito sa akin. Naluha si Apong Lira. Kung ganoon, kayo ang magsasanib. Liwanag at dilim, dugo at sumpa. Kayo ang magiging sandata ng San Roque laban sa hukbo ng mga aswang. Sa gabing iyon, naghanda ang baryo. Ang mga lalaki nagtayo ng mga barikada, ang mga babae na may naghanda ng asin, bawang, at mga orasyon. Ang mga batay itinago sa ilalim ng kapilya. Sa gitna ng lahat, nakaupo sina Elias at Mara sa harap ng dambana, magkahawak ang kamay. Sa kanilang paligid, iniukit ni Apong Lira ang mga sinaunang simbolo. Kapag sumiklab ang digmaan, huwag kayong bibitiw sa isa't isa, wika ng matanda. Dahil sa inyong pagsasanib, naroon ang tanging pag-asa ng baryo. Habang papalapit ang hating gabi, narinig na nila ang mga alulong mula sa kabubatan. Ang lupa yumanig at ang hangin ay bumigat. Dumating na ang hukbo ni Kadugo. Libo-libong mga mata ang kumislap sa dilim, at ang kanilang mga sigaw ay parang kulog na bumabalot sa buong baryo. Hawak ang anting, at mahigpit na kapit sa kamay ni Mara, tumayo si Elias sa harap ng mga tao. At kung ito na ang ating huling gabi, hayaan niyong ang ating dugo ang maging ilaw laban sa kanilang dilim. At doon nagsimula ang pinakamalaking labanan na haharapin ng baryo ng San Roque.